Magandang araw sa inyo. Ulitin ko lang. Ito na naman si Boss Dada. Maraming salamat sa inyo pagtangkilik sa ating channel. Sa lahat ng mga nagtsatsaga sa mukha ko, huwag kayong mag-alala. Pagbalik natin ng Maynila, back to normal na naman tayo. Pero sa ngayon, ganito muna ang setup natin. O kahit papaano kahit na medyo masama pa ang ating lagay dahil tayo medyo tinatrangkaso, ay nanonood pa rin kayo. Maraming salamat. I-follow ninyo, like and share lahat ng mga videos natin, mga bossing. So kanselado ngayon mga bossing, kanselado ngayon mga boss ang impeachment, kanselado. Kasi bumabaha sa Metro Manila. Ang kakapal ng mukha nito ni Abante, nito ni Chua, putang ina ninyo. Ang kakapal ng mga mukha ninyo, ang gaganda ng mga damit ninyo, ang lilinis ninyo, pa-preskon kayong mga hayop kayo. Pero yung mga nasasakupan ninyo sa mga distrito ninyo, putang ina, wala nang tuyong damit. Lahat ng damit basa. Lahat ng damit basa, mga gago kayo. Habang kayong sa sarap ng mga buhay ninyo dyan sa mga mansyon ninyo, libre ang kain ninyo sa Senado, ang ina walang kakwenta-kwenta naman yung impeachment ninyo, yung mga kababayan natin, yung mga constituents nyo, baha. Hoy, Chua! At saka ikaw, Abante, salita ka pa ng salita, tarantado ka. Bobo ka naman. Kung nanonood ka, Abante, meron ako mensahe sa'yo. Abante, may regalo ko sa'yo kung nanonood ka. Ito, bubunutin ko sa bulsa ko. Fuck you. Ang ina nito, ang yabang-yabang na Abante na ito. Ay, yabang-yabang mo, Abante, hindi ka naman nanalo sa distrito mo. Kung makapagsalita ka, akala mo, binoto ka ng taong bayan. Tarantado, wala kang karapatang magsalita, wala kang boses. Hindi ka binoto ng mga taga District 6 ng Maynila. Kupal. Kung hindi mo pa syota si Garcia, baka nagsipsipang buldit kayong dalawa. Kaya putsang inang yan, na-disqualify yung kalaban mo dyan. Mantakin mo, ang tagal ng konsehal nung kalaban niya. Ang tagal na konsehal dyan sa Maynila nung tumakbong congressman at tinalo itong demonyong pastor na ito. Biglang na-disqualify. Di sana noon pa na-disqualify yan. Kung hindi pala Pilipino yan, bakit naging konsehal yan? Natapos niya yung termino niya as konsehal. Gago pala kayo eh. Di ba, Nomi? Naomi, parang may nag-Gcash sa akin. Parang may mabait na nag-Gcash sa akin ngayon. Oo, may na-receive akong 300 tsaka 200. Sa nag-Gcash sa akin, maraming salamat. Pambili ko ng ano yan, ha? Pambili ko ng by Jessic. Pambili ko ng by Jessic tsaka suha yan. Uuwi na ako eh. O kailangan makabili ko maraming suha para marami tayong vitamin C. Matanda na si Abante, dapat umatras na. Wala pa atras ang utak niyan. Siguro, sabi ko nga sa inyo, si Abante, yung pastor, pastor yan sa impyerno. Yung niyan, yung sinasamba niyan, Diablo. Magkano kaya binayad ni Abante kay Georgie? Hindi ko alam. Baka lips to lips lang, sapat na. Taga Santa Mesa ako, lagi yan si Joey Uy, lagi yan si Joey Uy binoboto ko, di ba? Ilang beses naging konsehal yan Joey Uy? Putsang ina, biglang na-disqualify. Saan ka naman? Ang tagal ng konsehal niyan, ngayon pa madi-disqualify. Walang hiya na yan. Tangin na talaga itong mga Abante na ito eh. Itong mga Abante na ito, salot sa Maynila eh. Di ba? Ito, tinan ninyo. Distrito nila, hindi ko alam kung saan distrito to, pero Maynila ito. Maliit man lang ang Maynila. Si Joel Chua, na putya walang ginawa kundi magpagawa ng mga bahay ng kalapati dyan sa Maynila na giniba ni Isko dahil wala daw permit ang mga ginawa niya na mga barangay hall na parang bahay ng kalapati. Ilang milyon ang ginastos, ilang ganun ang ginawa ng hayop na yan, tapos ang ini-impeach Inday Sara. Gago. Tingnan ninyo, bahang-baha sa Maynila. Galit na yung mga constituents nyo. Punta kayo ng punta dyan sa Senado. Buti nahiya itong mga senador eh. Hininto muna yung impeachment. Mantakin mo habang naglilimas yung mga mamamayang Pilipino. Putang ina, ang sarap ng kain nila sa Senado. Mga naka-aircon sila. Mga hayop naman ito. Preskon pa ng preskon ng mga kupal. Sige, pasok. Ngayon po ang tubig na po. Bali na sa ampas bubong na po. Second floor na lang po yung hindi naabot. Lambas, bubong, nabaha sa Maynila, nagdulot ng pangamba at perwisyo. Lampas, bubong, nabaha, putsang ina nyo, tapos impeachment kayo, Inday Sara pa din. Mga gunggong kayo. Boss Dada, may incident shooting na naman daw sa isang school. Naku po, yan pa isang problema natin. Lahat ng mga tao ngayon, action star na yata. Walang hiya na yan
Oy, mga eskwelahan natin, yan yung sinasabi natin na infiltrated yung ating mga eskwelahan, kaya ganyan yung mga estudyante natin. Yan yung pinuntahan ng confidential funds ni Inday Sara. Nung panahon ba ni Inday Sara merong shooting incident sa eskwelahan? Wala, kasi napipigilan yung mga ganyang klase ng mga maling gawain. Tapos ngayon, gusto ninyo papanagutin si Inday Sara sa confidential funds ng Department of Education. Ang laki na naitutulong ni Inday Sara sa DepEd noon. Walang mga nare-recruit na mga estudyante noon, yung mga komunista. Ngayon, tingnan ninyo. O tingnan ninyo, mga bossing, nagbabarilan na. Ngayon, meron gustong panukala. Oo, Jean Corpus. Putulin lang natin to saglit. Oy, Jean Corpus, mabuhay ka. Tsaka kay Cool Egg. Diyan sa Alberta. Salamat sa pambili ng BioFlu. Oo, ito problema natin. Oo, yung Department of Education, magkakaroon na daw sila ng safety drill. Magkakaroon na daw sila ng safety drill sa mga eskwelahan para yung mga estudyante alam kung saan pupunta kapag may mga ganitong pagkakataon, shooting incident. Patay tayo dyan. Putang ina niyan, hindi naman yan lindol eh. Hindi naman yan fire drill. Pucha ito, magkakaroon na tayo mga bossing ng mga drill sa eskwelahan. Oy, thank you very much kay Minik Puruganan diyan sa Amerika. God bless you. Oh, magkakaroon na daw tayo ng shooting incident drill. Tang ina ninyo. Pag nag-shooting incident drill tayo, mga gago, malalaman nung babaril kung saan napupunta lahat ng estudyante. Wala na siyang kahirap-hirap. Ang gagawin na ng estudyante, magpapaputok, tapos syempre gagawa na yung mga bata ng drill. Tatakbo sila, pupunta sila sa isang lugar. O alam na ngayon noong shooter, kasi yung shooter taga-eskwelahan din eh. Alam na ngayon nung shooter kung saan niya pupuntahan yung mga estudyante para pagbabarilin niya, marami siyang mabaril. Mga gago kayo. Mali yun, mali style yun. Maling diskarte yun, mga tanga. Ang diskarte dyan, kailangan yung mga estudyante, kailangan ibalik yung GMRC, ibalik yung values education. Kailangan talaga yung mga estudyante, araw-araw pinagdadasal nyo para maging mabait. At lahat ng mga estudyante kina-counseling ninyo. Kayo mga teacher dapat, alam nyo naman mahirap ang buhay, lalo na sa public school. Karamihan ng mga estudyante sa public school, mga bossing, teka mamaya na nga ito, tanggalin ko muna ito. Karamihan ng mga nasa public school, kasi maganda yung comment nung ating dito eh. Karamihan ng mga public school, mahihirap ang buhay niyan, stressed ang mga magulang niyan, sinasaktan ng mga nanay, ng mga tatay. Tapos walang maayos na kagamitan, naiinggit sa mga kaklase. So, grabe ang trauma na pinagdadaanan ng isang mahirap na bata. Ngayon, kung ikaw teacher ka, ang gusto mo magturo lang ng magturo pero hindi mo inaabot yung emotional intelligence ng isang bata o hindi nyo namamalayan habang nag-aaral nagtuturo kayo, putyang iniisip niyan paano patayin lahat ng mga kaklase niya sa eskwelahan, ganun. Kaya kailangan ibalik talaga yung mga bata, meron dapat lahat ng estudyante merong counseling. Ibalik 'yon yung kasi mga mahihirap naman, kahit naman yung mga mayayaman din yan, stress din sa buhay yan. Yung mga mayayaman walang panahon yung mga magulang nila. So kailangan alamin nyo, anak, kamusta ka na? Kamusta ang bahay ninyo? Kamusta naman kayo? Anong problema mo? May bumabagabag ba sa iyo, anak? Di ba ginaganon yung mga estudyante? Kailangan alamin natin yung para may yung mga estudyante na ilalabas nila yung mga sama ng loob nila. Opo. Hindi nyo alam yung mga estudyante ninyo, nakangiti lang yan. Hindi nyo alam yung iba dyan minumolest siya ng mga magulang. Yung iba dyan minumolest siya ng mga kapatid. Yung iba dyan minumolest siya ng mga tsuhin. Sinasaktan ng mga magulang, hinahampas, pinapalo-palo kahit wala naman silang masamang ginawa. O sa hirap ng buhay kasi ngayon, napakataas ng poverty sa Pilipinas, stress ng mga tao. At gumagawa yung mga tao ng hindi ka nais-nais. At ang unang-unang naaapektuhan yan, mga bossing, yung mga estudyante. Kaya dapat ang eskwelahan, ang gawin, kesa, sige, ganito, may namamaril ngayon ng mga estudyante, okay, mag-practice tayo. Pag nakarinig kayo ng putok, dito tayo sa lugar na ito pupunta. Kung ako yung teroristang bata, alam ko, syempre kasama ako dun sa fire drill sa shooting drill di alam ko ngayon kung ano yung drill. Kung ako ngayon gusto kong pumatay ng maraming estudyante, ang gagawin ko ngayon, alam ko na kung saan sila pupuntahan. Para lang marami akong mapatay na estudyante. Imaginin mo yan, ganyang kabobo isip ng mga nasa Pilipinas. Kawawa ang mga kabataan ngayon. Di totoo ito, real talk ito Walang halong biro ito. The education sector should understand and should work on how to really reach yung kanilang mga estudyante. Hindi lang basta tinuturuan natin. Nag-mathematics tayo, nag-social studies tayo.
nag-ano tayo, nag-history tayo, hindi lang doon. Dapat talaga merong subject at may mga teachers na yun ang kanyang responsibilidad, kausapin, abutin yung mga bata, counseling yung mga bata, makita kung sino yung mga bata na dumadanas ng trauma. Kasi ang mga bata na yung mga ngayon namamaril-maril, yung mga sali sa fraternity, yun yung mga walang time yung mga pamilya sa kanila, mga magulang sa kanila, mas nakakahanap sila ng pagmamahal sa mga kasamahan nila. O diyan pa naman sa mga fraternity, tatanungin ka, hirap o sarap? Hayop. Hirap o sarap o ganun yan. So kailangan yun yung anuin natin. Putsang ina nyo. Meron pa kayong pa shooting drill. Hindi effective yan. Violet Purples dyan sa Canada. First time ko makapanood ng live mo, talaga ba? O mag-i-enjoy ka rito, promise. Violet Purple. Violet na purple pa, ha? Iba na ang mga kabataan ngayon, grabe. Kailangan din natin mag-adapt at mag-adjust sa technology. Kasi hindi natin talaga mapipigilan yung mga bata ngayon na ma-reach yung mga violent na mga na mga pages. Kasi may mga violent na mga channel, 'di ba? At saka yung marami kasing mga channels dito, lalong-lalo na yung mga games na mga violente. Iba-iba yung mga bata, iba yung pagpapalaki ng mga magulang sa bata ngayon. Kasi noong panahon natin, natatandaan nyo noong panahon natin, isa lang ang nagtatrabaho. Noong panahon natin, isa lang ang nagtatrabaho, tatay lang. Yung nanay, hindi naman nagtatrabaho yan. Yung nanay, walang ginawa yan, kundi pangaralan tayo, pagalitan tayo, bantayan tayo. Lahat na lang ng ginagawa natin, nakikita ng nanay natin. Ganyan nung panahon. Ngayon kasing panahon, sa hirap ng buhay, mga bossing, sa hirap ng buhay, ngayong panahon, wala nang bata natutulog ng tanghali. Wala nang bata natutulog ng tanghali, mga bossing. So yung mga magulang natin, parehas na mga magulang, nagtatrabaho na ngayon. So wala na silang panahon sa anak. So ngayon yung anak, wala na nag-guide sa kanya. Hindi alam nung anak na yung kanyang ginagawa at yung kanyang mga pinupuntahan, yung kanyang mga influence, ay masama na pala at nakakasama na sa kanya. Hindi niya napapansin. Nag-experiment na pala siya. Ganun ngayon, kita mo, ang daming bakla ngayon. Napansin nyo? Ang daming bakla, sobra. Mas madami na yung bakla sa lalaki. Pag nagpupunta ako sa gym, putsang ina, wala nang kumakausap sa akin. Lahat lumulunok na pag nakikita ko. Sarap. Sarap ah. Ganun na ngayon. Wala na. Dati pag pupunta ako ng gym, apir-apir, oy pre, how are you? Oy pre, peace back. Ngayon pag nagpunta ako ng gym, putsang ina niyan. Lahat lumulunok. Andito na si Boss D, ang sarap. Bakla, ang daming bakla. Noong panahon natin, konti lang ang bakla eh. Ang bakla nasa parlor lang. Putang ina niyan ngayon. Yung bakla, putya, mas mukha ng lalaki sa atin. Akala mo kaibigan mo, 5 taon mo ng kaibigan, yung pala may gusto sa'yo, kaya ka kinaibigan. Putsang ina niyan, chuchupain ka pala kapag nakatulog ka. Sakit. Oo, ang sarap daw papakin, hindi ba? Anong size ng sombrero ko? Ayun nga yung mga nangingi sa akin ng sombrero. Huwag kayo manghingi ng sombrero na. Kasi hindi tayo magkakasize kasi yung sombrero ko, ayan, fitted dyan, walang butas eh. 7 and 5/8 yung aking sombrero, 7 and 5/8. Pag binigay ko sa inyo to, para kayong naka-helmet. Malaki to, malaki akong tao eh. Hindi siya yung nasisikipan dito. Huwag tayo humingi yung sombrero sa akin kasi ito, kaya ako ganito binibili ko para walang makagamit na iba, ako lang. Di ba? Ganyan dito sa channel natin. Pag may naisip tayo, dire-diretso. Kaya ba nila yan? Kaya ba na ibang vlogger yan? Kaya ba na ibang vlogger walang listahan? Walang listahan to, boss, kakagising ko lang. Umupo na ako dito para kausapin kayo. Mantak mo, ilang minuto na tayo. Hindi ba? Napakatalino ng ating kwentuhan. Nai-entertain kayo. Pakulay nga kayo para masaya ang buhay natin. Panis. Kahit yung mga broadcaster, panis sa akin. Wala nakakagawa nito. Yung mga balita nila pang 1 oras lang. Ako 1 oras, batian pa lang yan. Tayo na 3 oras tayo nagla-live dito. Walang hinto yan. Di ba? Balik na tayo sa balita. Maganda yun, napakaganda. Alam niyo itong gusto ko kapag merong interaction with the comments kasi matatalino yung mga comment ninyo. So marami din tayo natuto. Tapos biglang may naalala tayo. Oo nga naman. Uso ng pamamaril ngayon sa eskwelahan. Dati nung nag-aaral ako, iniisip ko lang kung paano ako magkakaroon ng pilot na ballpen eh. Hindi ba? Pagka-pilot ang ballpen mo, kasi public school ako nag-aral, elementary and high school, public school ako, mga bossing. Kaya kupal ako eh. Oo, putsang ina, kailangan matikas ka pag nasa public school ka nung panahon namin. Bawal ang lalambot-lambot. Elementary pa lang ako, player na ako ng eskwelahan, ng track and field. Nung nag-high school na ako, player na ako ng mga sports, nagma-martial arts na ako. At saka nagba-basketball na ako. Kaya nung college, nag-varsity na ako. Tapos naging RP team ako ng freestyle wrestling. Kaya medyo ang pinagdaanan ko talaga rough na childhood, pero putya hindi ko naisip mamaril. Pag nagpunta ako ng eskwelahan noon, inaantay ko lang inaantay ko lang yung JS Prom.
excited ako mag third year. Para makarating akong JS Prom. Tapos mangliligaw ako ng mga crush ko. Isasayaw ko yung mga crush ko. Yun lang. Yun lang gusto ko nung nag-aaral ako. Mantakin mo ngayon ng mga estudyante ngayon. Gusto na patayin yung mga kapwa nila estudyante. Alam mo dati, pagka sa eskwelahan natin, nung mga bata, kasi batang 90s ako 22 years old lang ako. Pero nakwento lang to ng mga tsuhin ko. Noong panahon, pag nag-aaral ka at mayroong kupal na kaklase, simple lang yan. Suntukan tayong dalawa, lika. Tara sa labas, suntukan tayong dalawa. Suntukan lang. Walang patayan. Oh, hindi pa uso baril no, suntukan lang tsaka duraan. Duraan ka sa mukha tapos tatakbo mabilis. Kaya mga estudyante no mabilis tumakbo Wala kang pellet gun, anong pellet gun ang uso nung 90s. Wala kaming pambiling pellet gun. Kaya nga naglalaro kami patintero, agawan base, tombang preso, yun lang ang afford namin. Wala kaming pambili ng pellet gun na yan. Hindi kami lumaki sa mayaman subdivision, lumaki kami sa sa mga compound lang. Nung panahon namin pag brown out, tuwan-tuwa kami kasi pag naglaro kami ng taguan kung sino yung taya nung una, puta siya na yung taya hanggang matapos ang mundo. Wala siyang mahanap. O pag nagtagu-taguan, di ba? Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. O ikaw ang taya. Puta, ikaw na taya habang buhay. Tapos na, umaga na, hindi mo pa nahahanap yung mga kalaro mo. Ganun matindi nun. Sumpit ang bala munggo. Saan ka pupukuha ng munggo? Kukuha ka ng munggo dun sa kasi nung nanay ko nagtitinda sa palengke, mayroon kaming munggo, nagtitinda kami ng munggo, yung binabaso-baso na ganyan. Titinda kami noon, yung mga kalaro ko, hihingi ng bala sa akin, tara, sumpitan tayo, sumpitan. Ganun lang laro namin no, sumpitan. Tangina, sakit pag tumama rito, sakit, gago ka. Tangina, humihingi ng munggo sa akin yun, patago. Pag nakita ko ng nanay ko, dumakot ako ng munggo, susuntokin ako noon. Siyempre, mahal din ang munggo Oo, mahal din ang munggo, mahal din yun. Alam mo, ginagawa ko nung gawa ng sulat sa crush ko. Putsang ina, susulat akong ganyan, Dear Esther, she's always on my mind. From the time I wake up till I close my eyes. Gumagawa ako ng ganun. Utang ina niyan, kanta. Yung sulat ng kanta, ginagawa akong kunyari ako gumawa. Tapos bibigay ko sa crush ko. Siyempre, utusan ko yung kaibigan ko. Psst, hoy, bigay mo to kay Esther. Sabi mo, sa akin galing yan Utang ina niyan, pagkatapos sila na magsyota. Yun tulay, yun na nagiging syota nung nililigawan mo, putya, yung pala yung binibigay mo, yung sinusulat mo, putya, pinapanggap niya kanya. Ito, para sa iyan. Putyang ina, silang dalawa nagkakainlaban. Ganon yung panahon. Ganon tayo nung mga bata tayo. Ganun lang ang ginagawa natin. Hindi natin naisip kahit minsan patayin, tambangan yung mga kalaro natin, saksaking ganyan. Hindi uso yan. Dito sa amin sa Mindanao, Boss Dada, pag nagkainitan, rambulan na. Rambulan lang, suntukan lang. Nakailang syota ka. Wala nga ako naging syota Nung araw ako, kasi maitim ako. Ang tawag sa akin nung araw ako, Boy Negro. Sikat na sikat si Philip Salvador. Putang ina kasi nito ni Philip Salvador Gagawa lang ng pelikula tungkol pa sa mga negro, gago din Kaya ang tukso sa akin ng mga kalaro ko, Boy Negro, Nog-Nog. Bata pa ako, ganyan na tukso sa akin. Hanggang ngayon, tinutukso ko ng mga vlogger ni BBM ng Nog-Nog. Gago. Tangina nyo, sanay na ako, tanga. Hindi naman ako pinanganak na maputi, tas umitim Pinanganak ako, gago, kulay libag na ako talaga. Nung bata ako, hindi uso mga Nog-Nog noon. Putya, iniiwasan mga negro. Pero nung binata na ako, high school, college na ako, puta, masarap na yung mga egoy. Sabi nila, once you go black, you'll never go back. Syempre yung mga chicks nun, sabi po, tiyang ina, egoy to, malaki to. Rosemary Kinsay, salamat sa'yo. Egoy to, malaki to. Pagbaba paghubad, putang ina, Pinoy. Pinoy to, it's ulul. Hindi to ego, hindi totoo. Akala nila egoy ako Kaya nung college ako, practice ng R&B. Kasi noon, uso yung maputi. Habang nagbibinata ako, nauuso na yung mga negro. Lumalabas na yung mga rapper Diba? Batang 90s tayo, nung lumabas na sila Tupac, sila Snoop Dogg. Putya, na-inlove na yung mga babae sa hip-hop. Nagpanggap na akong egoy noon. Ang dami ko ng syota. Nung bata ako, wala akong syota kasi maitim ako. Ayaw ng mga bata sa maitim Nung nagbinata ako, maganda katawan ko. Akala nila taga-Amerika ako. English ako ng English. Akala nila Afrikano ko. Pag nandoon na, date na, tapos sinagot ka na. Tapos, nagtanggalan na ng damit. Gulat na gulat sila. Putang nakala ko, egoy ka. Pinoy ka pala Ani Haramilya, salamat sa'yo. Good evening, Boss Dada. Magaling ka na. Hindi pa nga Ngongo pa din. Namiss ko ang welcome banat mo, diba? Ganyan lang dito. Good vibes lang.
Paghubad ng pantalon, puta, hindi pala egoy, Pinoy. Pinoy, ganito lang. Utang ina, kulot pa ako. Kulot pa yung buhok ko kaya ako kalbo eh. Kasi kulot ang buhok ko, puta, mahihiya si Jose Rizal sa akin. Yung buhok ko parang libro. Puta, naka-wave na ganyan. Akala mo nasa dagat ka eh. O kaya bata pa ako, kalbo na ako. Oo, eh nagpapahaba ako ng buhok. Puta, mukha akong jeepney driver. Kaya sabi nung kaklase ko, mukha kang driver. Tain na, tigilan mo yung pagtali-tali ng buhok mo. Pucha, nagpakalbo ko, nagpakalbo ko. Ayun na. Nagka-crush na sa akin yung mga kaklase ko. Sabi nila, hi. Boss D, you from LA? Yes, I'm from LA, Lower Antipolo. Ay, nakala nila egoy ako. Sinamantala ko naman. Siyempre, ginalingan ko mag-English. Ganyan, umiislang-islang din ako parang si Tulpo. Para makakuha ako ng chicks. Oh, nakakuha na ako ng chicks. Okay na. Okay na. Puro na naman tayo bulahan. Magbalita na tayo. Ibalik na natin yung balita rito, mga bossing. O, yung mga taga Maynila, walang hiya kayo. O, bahang-baha na sa mga lugar ninyo. Punta pa kayo ng impeachment. Pero thank you very much sa nag-open ng topic tungkol sa eskwela. Importante sa akin yun, yung edukasyon ng bata. O, kasi naawa ko sa mga kabataan ngayon, wala na natututunan sa eskwela. Mga nagiging bugok na katulad ni Erwin Tulfo tsaka ni Rapi Tulfo yung mga estudyante. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit